Tara mga kabiyahe. So ito mga kabiyahe, yung ating mga available na units dito sa Racal Motors. At ito yung pangmalakasan mga kabiyahe. Si Motopino RB 250. Ayan. Wow, ang lupit, ang gwapo. Mga kabiyahe, meron na naman tayo ipapakita sa inyo ng mga motorcycle na bago sa inyong paningin. Pero ito ay masasabi kong datihan pa. Since 90s pa ito, meron na. Ang tinutukoy ko nga mga kabiyahe, ito yung Racal Motors. Ipapakita natin yung mga bagong unit ni Racal. Yung mga nakakakilala kay Racal noon, ng mga late 20s. Ngayon, meron na siyang mga latest model at pang malakasan na rin. Meron siyang kagaya ni Aerox, meron siyang pang off-road at napakaraming mapagpipilan dito mga kabiyahe. At ipakita ko lang mga kabiyahe sa inyo yung exact location o sasabihin ko na rin yung address nito. Ito ay nasasakop mga kabiyahe ng Dasmariñas. Ayan. At ang pinaka-landmark dito mga kabiyahe ay yung City Hardware. At yung City Hardware mga kabiyahe, sa pagkaalam ko ay dalawa ang City Hardware dito sa Dasmariñas, which is ito yung nasa Aguinaldo Highway at ito naman ay mismong nasa Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. So yun, tingnan na natin ang unit na ating ini-introduce sa inyo. Ito nga yung Racal Motors. Tara, let's go! Tara mga kabiyahe! So ito mga kabiyahe, yung ating mga available na units dito sa Racal Motors. Ang dami nilang mga units dito na pagpipilian. Meron din tayo dito mga pang off-road. At ito, yung sinasabi nating kamukha ni Yamaha Aerox. Sa hitsura mga kabiyahe, ayan, kitang-kita nyo naman. Brusco, pati yung CVT niya mga kabiyahe, kung mapapansin nyo, talaga naman napakalaki yung gulong, yung mags natin, yung fender, ayan. Maraming available dito mga kabiyahe. Bali, may red tayo dito at dalawang puti, ayan. So, nalilito na tayo kung alin ang uunahin natin. Pero, iisa-isahin natin yan. Meron pa tayo dito, ayan, napakagwapo nito. Hindi nyo na kailangan mag-avail ng mga top box at saka yung side box. Kompleto na po yan. Gagamitin nyo na lang. At meron din tayo syempre yung mga Pantra motorcycle, ayan. Ang dami nila dito, oh. Mga Motopino, ayan. At ito pa, ang laki, ang lupit. So, isa-isayin natin mamaya yan, mga kabiyahe. Pinapakita ko lang yung mga available units dito. At ito yung pangmalakasan, mga kabiyahe. Si Motopino RB 250, ayan. Wow, ang lupit, ang gwapo. Ikutan muna natin ito, mga kabiyahe. Yo, let's ride! Biyahe ni Frank, motovlog and adventure. Yeah, yes right. Yeah. Sa kalsada ako simula ng kwento. Trarolab lakas na makina sa bawat segundo. Iba't ibang motor, review natin to. From classic hanggang latest, lahat sinisilip ko. Specs at presyo, lahat klaro dito. Trending na rides, updated ka bro. Kung saan may motor shop, pupuntahan ko. Para sa rider, solid ang content ko. Sa bawat biyahe, may bagong tuklas. Sa bawat daan, kwento'y lumalakas. Hindi lang vlog. Mga kabiyahe, bago natin isa-isahin yung specs nito, sakyan muna natin para malaman natin kung kaya ba ng kagaya natin itong unit na ito. Let's go! So ito yung posisyon natin dito mga kabiyahe sa unit na ito. Ito nga si Motopino RV 250. So, ayan. Flat-footed. Yan yung posisyon natin mga kabiyahe. Ang height natin 5'6". At nakita nyo naman kung gaano kalapat yung ating paa. So, kayang-kaya siya. At yung maneuver naman mga kabiyahe, malaki rin yung turn radius niya mga kabiyahe. At tingnan nyo yung bounce mga kabiyahe, ang
lambot ng ng mga suspension niya, malambot. So, ang ganda nito dalhin o iakyat sa mga bulubundukin itong si Motopino RV250. Ayan. At napaka-brusko nga mga kabiyahe. Talaga naman masasabi kong goods na goods ito. Tingnan na natin yung kanyang mga specs bago pa tayo magkalimutan. Tara, lapit ka dito, kabiyahe. Unahin na nga natin yung sinasabi natin na itong top box at saka yung mga side box natin ay kasama na po yan pag inabil nyo ito. Siyempre, may mga bracket na rin yan, napakatitibay. Makakapal yung bakal na ginamit dyan. At pati rin yung kanyang top box, kung mapapansin nyo, talaga naman quality. Ayan, ang ganda. Yung kanyang fender, ang ganda mga kabiyahe. Yung gulong, ang lalaki ng mga groove. Dito sa unahan, kabiyahe, tingnan natin. Ito yung handlebar natin mga kabiyahe, ang ganda. Naka-matte black finish tayo dito. At yung center post natin, at naka-LCD display tayo dito mga kabiyahe. Hindi natin to mapakita yung animation kasi hindi siya activate. So dito naman sa right-hander grip natin, ayan, may cover tayo dito para sa hangin, ayan. At syempre, meron din siya ditong signal light, ayan. May ano siya dito, ayan, may wire. At malambot yung throttle niya, yung preno sa unahan, ayan. Meron din ito mga kabiyahe, engine kill switch, yung ilaw natin, on and off. Ayan. Electric starter na rin siya mga kabiyahe. Meron din tayo ditong USB charging port. Ayan, at may cover yan. Goods na goods. Pwede ito pang long ride o long drive. Dahil bukod sa napakalaki niya, 250cc na rin. Meron USB, hindi tayo malulobat. At meron pa tayo ditong, ayan may pa-compass pa. Ayan. At dito naman, meron dito tayong choke. Ayan. Meron din high and low beam ng ilaw, turn signal, at yung ating busina. Dito sa likod, meron tayo ditong switch ng hazard. Yung kanyang side mirror, aluminum alloy. Ayan. Maganda rin. Pati yung kanyang stem, maganda yung pagkakayari. At dito sa harapan mga kabiyahe, meron tayo ditong medyo mataas na visor. Ayan. Hindi nga lang siya movable, pero goods na goods din dahil sa isang ganitong adventure bike ay isa to sa nagpapaangas talaga sa kanya. At clear lang yung ikinabit sa kanya. Siguro aftermarket pwede nyong, kung gusto nyong smoke or black, may nakukuha niyan. So dito sa kanyang headlight, naka-projector headlamp tayo dito. Ayan, meron yan. At dito, meron din naka-LED na rin yan. At merong daytime running light. Ayan. Lahat ng ilaw nito mga kabiyahe ay naka-LED na. Maging yung kanyang turn signal mga kabiyahe, ang ganda. Parang may pagka-diamond pa ang shape. Yung sa loob mga kabiyahe, yung tinutukoy ko, may pagka-diamond siya. So dito patulis siya. So maganda yung pagkakayari dito. At yung, kung mapapansin nyo mga kabiyahe, yung kanya mga edges talaga naman matutulis. So ang ibig sabihin, pag ito ay tumatakbo na ng matulin, talaga namang sisibat lang ito sa malakas na hangin. Dahil yung kanya mga edges mga kabiyahe ay matutulis nga po. So mayroon din siyang maliit na radiator. Naglalaro dito mga kabiyahe is oil, hindi tubig. So ibig sabihin, ito ay oil-cooled. Hindi siya air-cooled, hindi rin siya water-cooled. Yung telescopic fork suspension niya mga kabiyahe, napakataba. Ayan. At meron din tayo ditong reflectorize. Pagdating naman dito sa baba niya, ayan, naka-disc brake rotor din siya at may dual piston caliper na kulay pula. Tingnan nyo naman mga kabiyahe yung engine, napakalaki rin. Kahit 250cc lang siya, ayan yung kanyang engine, malaki. Meron na rin siyang naka-built-in na crash guard. So kung matutumba ito, hindi siya aabot dito sa kanyang pairings, kundi dito siya tatama sa kanyang crash guard. At ito naman yung footpeg ng ating rider na di tupi, napupul dyan, at yung preno sa likuran. At ito naman yung footpeg ng ating pillion. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng ating tambucho dito. Malaki yung butas, yung tip niya, malaki, ayan. So yung buga niyan, malaki rin yan mga kabiyahe. Ang laki ng kanyang
tambucho. At yung preno niya mga kabiyahe, naka-disc brake rotor din siya dito sa likuran. At malaki yung piston caliper na ginamit sa kanya. At kung mapapansin niyo yung swing arm natin dito ay napakalapad din naman. Pero ano siya mga kabiyahe, metal. So ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng taillight niya, LED na rin yan mga kabiyahe. Turn signal niyan, maganda rin. LED rin yan, may reflectorize tayo dito. At yung kabitan ng ating license plate. Yung kabuuan ng kanyang fender, kahit tanggalin nyo yung saddle box niya mga kabiyahe o side box niya, ay maganda pa rin ito. Sure ako mga kabiyahe kahit tanggalin nyo yan. Pero lalo na pag nakalagay yung side box, talagang ang dating nyo dito bruskong-brusko talaga mga kabiyahe. So pagdating naman mga kabiyahe, sa gulong niya dito sa unahan, may sukat ito na 110 by 70 by 17. At naka-tubeless yan mga kabiyahe ha. Siyempre, naka-mags yan na brusko din ang lapad, siyempre. At ang gumang ginamit dyan ay Wanshing. At doon naman sa likuran natin, malapad din yung ginamit, 130 by 70 by 17. Yun naman po yung lapad ng gulong niya doon o yung laki. At kung mapapansin niyo, ayan, napakalaki ng kanyang chain. Heavy duty mga kabiyahe. Oh. At heto yung gear shifter natin mga kabiyahe. So upgraded na rin mga kabiyahe. Hindi nyo na kailangan magpa-upgrade dahil upgraded na yung unit na ito. Ito naman yung susian mga kabiyahe. Oh. Pagtatanggalin nyo itong upuan dahil nandito yung lagayan natin ng tools dito sa ilalim na ito. So napakagandang upuan ito mga kabiyahe. Nung naupo nga tayo kanina, talagang ibang comfort ang mararanasan natin dito sa isa na ito. So puntahan naman natin mga kabiyahe yung kanyang presyo. So ang presyo nito mga kabiyahe sa cash ay 105. Ayan, meron ka ng ganito kabrusko. So babasahin ko na lang dito mga kabiyahe para hindi na tayo magkamali. At meron din ito mga kabiyahe na specs. Pagdating sa kanyang displacement, meron siyang 249 cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled. May max power na 18.3 horsepower at 8,500 RPM na may max torque naman na 23 Newton meter. At 6,500 RPM na may max speed naman na 120. Ayan. At yung ground clearance, 150 mm. Dimension, 2010 by 870 by 1,120. Fuel supply niya mga kabiyahe, carburetor. Fuel tank capacity niya mga kabiyahe, meron siyang laman na 14 liters. So yun, kung naibigan nyo itong unit mga kabiyahe, kung gusto nyo mag-avail, dito lang kayo pumunta sa Racal Dasmariñas. Ayan. At para po doon sa magtatanong ng installment, maglalagay tayo ng contact number para kayo na po mismo ang mag-message sa kanila about po sa installment natin. So yun, shout out sa mga tiga Dasmariñas at sa inyo na nanonood. Maraming salamat. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.